'Di ba si Bato, dahil natatakot na nga na aarestuhin siya, ang ginawa niya ng kanyang abogado si Torion, ano mga kabunyog, ang ginawa ni Bato, nag-file sa pamamagitan ng kanyang abogado, nag-file sila ng petition sa Korte Suprema. Nag-file sila, si Torion, ang abogado ni Bato. Ang hinihiling nila sa Korte Suprema ay mag-TRO. Kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC, i-TRO. Ibig sabihin temporary restraining order. Pigilan ng Korte Suprema na arestuhin siya. Ang ginawa ng Korte Suprema, pinapag-comment ang mga ahensya ng gobyerno na sangkot. Halimbawa, Department of Justice, yung PNP, Office of the Executive Secretary. O yan yung mga opisina na pinapa-comment ng Korte Suprema. Dati ang OSG pa, Solicitor General ay si Guevara, ayaw ni Guevara na maging abogado ang Solgen ng mga officials ng gobyerno na nasangkot sa pag-aresto kay Duterte. Ayaw ng Solgen, kay Guevara. Kasi ang sabi ni Guevara, hindi kami naniniwala na may jurisdiction ng ICC. Yan ang posisyon ng Solicitor General. Kaya hindi kami co-cooperate diyan sa hearing na yan. Bahala na silang magdepensa. Ngayon, may bago na ngayon. Itong bagong Solgen, si Berberabe, nag-entry of appearance. At sabi ni Solgen Berberabe, ipagtatanggol na ngayon ng Solicitor General yung mga officials ng gobyerno na ginawang respondents ni Bato de la Rosa at ni Rodrigo Duterte doon sa i-final na petition sa Korte Suprema. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, iba na ang stand ng Solicitor General ni Berberabe. Naglabas ng statement ngayon si Torion. Sabi ni Attorney Torion, mali ang ginawang ito ng Solicitor General. Bakit dati ang stand ng Solicitor General hindi makikialam sa kaso na yan? Kasi ang stand nga ng Solicitor General, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaya, bakit daw ngayon biglang nagbago ang desisyon ng Solicitor General? Masisira daw ang kredibilidad ng institusyon ng Solicitor General. Pabago-bago daw ng desisyon. Yan ang sabi ni Torion. Kumbaga para kay Torion, mas tama yung ginawa noon ni Guevara na hindi pinagtatanggol yung mga officials ng gobyerno na sangkot sa pag-aresto kay Duterte. Itong ginagawa daw ngayon ni Berberabe, mali daw ito. Sabi ni Attorney Torion. Kasi sa ginagawa daw na ito, lumalabas pabago-bago ang desisyon ng Solicitor General. Kaya masisira daw ang integridad. Mga kabunyog, ito ang matindi dyan. Malaking sampal ito kay Torion at kila Bato de la Rosa. Bakit? Tinanggap na ng Korte Suprema. Yung entry of appearance, yung manifestation ni Solicitor General Berberabe na sila na uli, ang opisina ng Solicitor General na uli ang magiging abogado ng mga opisyal ng gobyerno na ginawang respondents nila Bato de la Rosa at ni Rodrigo Duterte, tinanggap na ng Korte Suprema. So ano pang rinereklamo ni Torion? Kung mali yung ginawa ni Solicitor General Berberabe, i-deny yun ng Korte Suprema. Sasabihin ng Korte Suprema, hindi na kayo pwedeng magbago ng posisyon kasi mayroon ng posisyon yung dating Solicitor General na hindi makikialam sa kasong ito. Dahil nakapag-register na ng ganong posisyon ang Solgen, hindi na pwedeng bawiin yon. Hindi naman ganun ang naging desisyon ngayon ng Korte Suprema. Ang ginawa ng Korte Suprema ngayon, tinanggap yung manifestation ni Solicitor General Berberabe. Di kaya malaking sampal na naman ito kila Torion. Lagi nilang talo sa kaso. Alam nyo, itong mga kampo ni Duterte, doon sa ICC talo si Kaufman. Dito na naman talo na naman itong si Torion. Di ba? Ang una, ang motion ni Torion, bigyan daw sila, i-compel ng Korte Suprema si Boying Rimulya
na i-produce yung notice ay yung warrant of arrest. Eh sabi ng Korte Suprema, wala pa nga daw. So wala namang ipoproduce. Pangalawa, ito na naman, kinukontra na naman ni Torion yung pagbabago ng Solicitor General ng posisyon. Dati nga kasi, ang dating Solgen si Guevara, hindi ipinagtatanggol yung mga opisyal ng gobyerno. Parang bahala kayo, basta kami hindi namin kayo ipagtatanggol. Pero ngayon, yung bagong Solgen si Berberabe, nag-file na ng manifestation with entry of appearance. At tinanggap na yan ng Korte Suprema. O, disampal ngayon ng malaki. Sampal ngayon ng malaki. Mga kabunyog. Malaking sampal kila Torion. Kasi yung sabi ni Torion, nakakahiya daw ang Solgen pabago-bago ng posisyon. Hindi. Mas gusto nga ng mamamayang Pilipino at mas nabalik nga ang respeto sa Solicitor General sa ginawang ito ng Solgen. Sa totoo, mas walang respeto at walang integridad ang Solicitor General nung panahon ni Guevara. Kaya dispalinghado ang argumento nito ni Torion eh. Ang sabi ni Torion, mali daw ngayon itong posisyon ni Berberabe kasi nakakahiya daw, wala ng integridad ang Solicitor General. Baliktad. Mas may kredibilidad at integridad ngayon ang Solicitor General kaysa nung panahon ni Guevara. 'Di ba? Mga kabunyog, alin ba ang mas tama? Yung posisyon noon ni Bernardo Guevara nang siya pa ang Solgen na hindi ipagtatanggol ang mga opisyal ng gobyerno na involved doon sa pag-aresto kay Duterte? O ito ngayon na bagong Solgen na ipagtatanggol niya na ang mga opisyal ng gobyerno? Mas tama ito. Solicitor General ka, ikaw ang pinakaabogado ng gobyerno, hindi mo ipagtatanggol yun. Kaya lang, siyempre, ayaw ni Torion yung ginawa ngayon ni Solicitor General Berberabe kasi matatalo na naman siya dito kay Berberabe. Magaling pa naman na abogada ito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo, ang sabi ni Torion, nakakahiya daw ang Solgen, pabago-bago ng posisyon. Hindi. Tama lang na magbago ng posisyon ng Solgen ngayon para i-correct yung dating error ni Guevara. O ngayon, ang pinakamalaking sampal kay Torion, tinanggap na ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pumayag ang Korte Suprema na magbago ng posisyon ang Solicitor General. Kung mali yung ginawa at hindi pwede, hindi sana tinanggap. Ba't tinanggap ng Korte Suprema? Ibig sabihin, pwede. So ngayon, doon sa argumento ni Torion na humihingi ng TRO, simple lang ang sabi ng Solicitor General ni Berberabe, speculative naman yan. Masyado namang maaga ang paghiling ninyo ng TRO. Wala pa nga, hindi pa naman lumalabas yung ICC arrest warrant, sabi-sabi pa lang. Tapos ngayon humihingi na kayo ng TRO. Masyadong speculative daw yung kahilingan na yan ni Bato. Oo nga naman. Parang grabe naman ang takot ni Bato. Hindi pa nga lumalabas yung ICC arrest warrant, humihiling na ng TRO. Kaya nakakahiya lalo itong sila Torion, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, ang maganda dito, magaling itong bagong Solicitor General. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.